Alright, maayong buntag mga kasama. Andito pa rin tayo sa Cebu at magmo-motovlog lang tayo. On the way tayo ngayon ng Cebu South. Pupuntahan natin yung mga kilalang tourist spots dyan. Katulad ng Whale Shark at yung sa Kawasan Falls. Anyway, ngayon bumabaybay tayo ngayon sa Cebu City at dadaan nga tayo dyan sa Cebu South Road. At madadaanan natin ang isa sa pinakamalaking projects ngayon. Hindi lang sa Cebu, kundi sa buong bansa. Ang tinutukoy ko po ay ang CCLEX o ang tinatawag na Cebu-Cordova Link Expressway. At mismong makikita po natin yan malapit dyan sa SM City Seaside. At yun po, babaybay tayo ngayon. Madadaanan natin, makikita natin mismong first hand dito mismo sa kalsada ang kabang-abang na project na yan. Muli, kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel, inaanyahan ko po kayong mag-like, mag-comment and subscribe. Hit yung bell button para updated po kayo pag may panibago naman tayong video. So ngayon, nakapokus tayo ngayon sa Queen City of the South, Cebu. Alright, so habang tayo yung nagbabagal, dito po sa ating kaliwa or left side, nandyan po ang tinatawag na Fort San Pedro. Yan pong fort na yan, ang pinakalumang fort sa Pilipinas. At ayan nyo, bibisitahin natin yan. Ngayon naman po, ang daan po natin, kakanan tayo at makikita na natin doon papunta na mismo sa Cebu South Road. Dito pa lang nga po, kita ko na yung CCLEX. Kitang-kita ako na ho rito kahit malayo. Pero nga, madadaanan naman natin yan. Once na tayo uli ay bumiyahe na. Madadaanan natin, dun tayo dadaan sa mismong ilalim ng ginagawang tulay. And then makikita nyo na lang yung kulang dun sa tulay, kung ilang meters na lang. At parang may vibe siya ng Golden Gate Bridge kasi nga suspension pala to. Anyway, kaya yun, samahan nyo po ako. Tuloy lang ang ating biyahe sa historical na municipality ng Cebu at dito sa lungsod ng Cebu City. Dire-diretso tayo. Ayun, go na tayo. Diretso na ang ating biyahe. At ito na, talagang papalapit na tayo dun sa tinatawag na CCLEX or Cebu-Cordova Link Expressway. At babaybayin na natin itong Cebu South Road. So lahat ito, dire-diretso lang. Papunta ka na dun sa mga provinces dyan sa South Cebu. At pwede nyo na rin i-circumnavigate via this road. Paikot ng buong Cebu. Mga kasama. Ayan na Kitang-kita. I-zoom ko na lang. Ayan na po ang mismong CCLEX. Tignan nyo naman mukhang ilang ilang metro na lang yung kulang para magdugtong itong tulay na ito. Ayan talagang kahit na medyo malayo-layo pa tayo dahil nga sa sobrang laki ng infrastrukturang ito, kitang-kita na siya kahit nasa malayo pa. Ang kagandahan din po rito, madadaanan natin sa Cebu South Road, yung ginagawang mga projects. Marami pong ginagawa dito, mga bike lane, pagpapasasaayos ng pedestrian walkway, ang dami. So, ang dami pong progress na ginagawa dito sa Cebu City. Ayan na, medyo umaangat na po tayo. Ibig sabihin, talagang nasa dagat na po ito. Actually, ayun welcome to CCLEX. Ayan grabe. So parang suspension bridge nga siya. Ayon dun sa ating pagsasaliksik. Pero yan, kitang-kita naman yung suspensions niya Ayan na, ang lapit na. Tignan nyo naman po yung infrastruktura at yung mga pundasyon. Tignan nyo So ito po, magbibigay lang tayo ng konting information regarding dito sa CCLEX. Ito nga po ay ang Cebu-Cordova Link Expressway, also known as the Cebu-Cordova Bridge. Is a toll bridge expressway under construction in Metro Cebu, Philippines, which will link Cebu City and Cordova. Kinross po nito ang Mactan Channel at ito po ay under ng Metro Pacific Tollways at Corporation. Ang design po niya is cable stayed bridge
Ang total length po is 8,500 meters or 27,887 feet. Ang width niya po is 27 meters or 89 feet. At ang height niya po is 145 meters or 476 feet. Ang longest span niya po is 390 meters or 1,280 feet. Number po ng lanes niya is 4 lanes. Muli, ang kagandahan po dito sa ginawang daan na ito is mapapabilis po nito ang biyahe on the way dyan sa mga provinces sa South Cebu. At kung kayo po ay wala naman po kayong business regarding dyan sa Cebu City Town proper, pwede na po kayong dumiretso dyan sa bayan ng Talisay kung di po tayo nagkakamali. Kaya talagang maiiwasan na po ng ating mga kababayan ang traffic kung kayo yung manggagaling dyan sa Mactan Island. Kaya yan, malaking bagay din po yan lalong-lalo na doon sa airport natin. So yun nga, meron tayong currently 2 bridge ngayon dyan na across ng mga Mactan Channel. So ito pa, meron pa tayong third option. So ito, tuloy po ang ating biyahe. Nadaanan na natin ang mismong CCLEX. Pero hindi dyan natatapos ang mga ginagawang projects dito. Dito mismo tayo sa seaside na. Dito ongoing pa rin tayo at dumadaan dito sa Cebu South Road. Makikita nyo, ang daming mga construction na ginagawa ngayon dito sa parting ito ng Cebu. Meron pang ang baywalk dyan sa gilid. Ito na ang SM City Seaside, ang isa sa pinakamalaking mall sa Pilipinas. At tingnan niyo naman yung design nitong mall na ito, oh. 'Di ba? Unique yung kanyang design. At malapit nga lang din dito yung Cebu Ocean Park. At bukod po diyan, parang may mga investment po, yung Ayala, yung SM, at pati po yata yung Robinsons Group. Marami pong kumpanya nagbubuhos po ng negosyo ngayon dito. At the same time, maraming nabibigyan ng trabaho ang ating mga kababayang Cebuano. Kaya yun, tingnan nyo naman yung kanilang pavement dito sa gilid. Tingnan nyo yung kanilang dedicated bike lane. Ang lawak ko, tas may mga puno pa. Isipin nyo, nagbabike kayo, nasa dagat kayo, tas dedicated lane yung inyong dinadaanan. Di ba? Napaka-relaxing dito mag-drive, mga kasama. Alright, so makikita nyo naman sa inyong right side, tuloy ang kanilang paglalagay ng asphalt overlay. Bukod dyan sa dedicated na bike lane, yan, inaayos pa nila yung mismong mga alsada. Diyan naman sa left side, tingnan nyo yung mga construction. Hindi ko lang alam particularly kung anong construction to, so comment down below na lang sa mga kababayan nating Cebuano. Pero ang laki, tingnan nyo naman. Hindi ko alam kung mall or condominium or malaking hotel. Pero yan, malaking bagay din po yan, yung paglalagay at pagsasaayos ng mga kalsada para mas mapabilis ang transportasyon. Hindi lang po ng mga tao, ang mga empleyado, kundi ng mga produkto po. Para po sa ekonomiya, mapabilis ang kalakalan at mabilis po mag-rebound din ang economy. Maraming mabibigyan ng trabaho at syempre, pag maraming kumikita, mas iikot ang ekonomiya kasi may pambili ang mga tao ng kanilang mga necessities. So, yan pa rin. Gusto ko lang din pakita, tuloy-tuloy ang pakita ko sa inyo ng kanilang bike lane. Ayan, no? Diba? Tingnan nyo naman yung kanilang daan dito. Alright, talagang mapapalingon ka na lang kasi ang daming mga developments. On the way po tayo ngayon sa City of Talisay.
Muli, sana nagustuhan niyo po ang ating quick motovlog update lang dito sa Cebu City. Marami pa po tayong vlogs regarding Cebu, kaya pakaabangan niyo po yung mga susunod nating uploads. At kung ito po yung nagustuhan niyo, inaanyahan ko po kayong mag-like, mag-comment and subscribe. Hit yung notification bell para updated po kayo pag may bago ng time video. So, yun po. Abangan niyo po yung ating mga susunod na vlog update. Pwede rin po kayong mag-comment kung meron pa po kayong gustong puntahan. At kung meron po tayong na-miss out, kung ano pong tawag dun sa mga nadaanan nating projects. At grabe, ang dami po talagang project. Lalo-lalo na itong kabang-abang na CCLEX o Cebu-Cordoba Link Expressway. Maraming salamat po mga kasama. Keep safe, tiwala at malasakit. Masarap maglakbay. And see you po sa next vlog update here in Cebu. Wow!